kasunod ng mga napapadalas na pagyanig, ilang mga ahensya at school na ang nagsasagawa ngayon ng earthquake drill. Tama yun, Day, di ba? Kaya nga itong si Laila lumaga sa Sacred Heart of Jesus Catholic School sa Santa Mesa, Manila po para ipasilap sa atin ang kanilang earthquake drill. Laila, ano, naki-drop, cover and hold ka na rin ba dyan? Ay, oo naman, Andre. Pero alam mo, puging-pugi ako sa'yo. Alam mo namang, Andre, cutie ka sa buhay ko. Yun nga lang, parang mas maganda yatang magkatabi. Itong si Inday Fatima at saka si Tito Alvin. Anyways, dito na tayo, no? Sa 4th floor ng Sacred Heart of Jesus Catholic School in Santa Mesa, Manila. Kasi nga, ngayong araw ay magsasagawa sila ng earthquake drill at sisilipin natin kung ano ba yung kanilang ginagawa. According sa kanilang teacher and property custodian, ayan na! May watching. Taga lang, sandali. Maki-duck, cover and hold. So, eto yung una nilang ginagawa. Ano ba ginagawa nyo? Nagda-duck, cover, hold kayo? Ayan, so nagda-duck, cover and hold sila. Yan, naririnig nyo ba yung bell? Yung senyales na bukod sa nararamdaman nilang gumagalaw yung lupa, yun na yung time na kailangan mag-prepare sila sa loob ng classroom. Nasa loob tayo ng classroom ni Ma'am Jermia. Kanina, no, yung ating naririnig sa kanila parang Christian values education pa or religion yung pinag-uusapan nila. So ngayon, hanapin natin, ayan, si Sir Daniel Berdida, ang teacher and property custodian dito sa Sacred Heart Catholic School in Santa Mesa, Manila. Good morning, kapatid. Good morning po. Sir, kwentuhan mo kami, ano ba yung mga nangyayari dito? Ito ano po yung ginagawa nila ngayon sa mga classrooms nila? Nakikita ko may mga hard hats silang dala. Required po ba yung hard hats na yan? So sa ngayon po, meron silang sariling kopya ng kanilang hard hat. But with the provision of the school, kapag dumating na po yung provision ng school, magkakaroon po ng sariling kopya yung mga bata. Okay, so magkakaroon sila ng kanya-kanyang hard hat na bibigay ng school. Pero sir, gaano katalas po tayo na nag-earthquake drill? So ngayon matching sigaw pa talaga sila. Ngayon pong taon, halos 5 hanggang 7 earthquake drill na po kami. Gaano po or ilang taon? Dire-diretso po ba yun? From tigil lang po ito nung pandemic and we are now intensifying this drill. Okay. Para po sa preparation ng disaster po na. Okay. Sir, pagkatapos nito, no, school lang ba ang involved dito o do you also ask the community, barangay, LGU na maki-join sa inyo sa earthquake drill? May coordination po ba tayo? So for the coordination po, we are having coordination with the barangay officials. And we're looking forward na makapag-coordinate pa sa CDRRMO. Pero last school year po, we have this training and seminar for the fire drill naman po with the BFP. I see. Tapos sir, nasa 900 yung ating students dito. Ilang students po ang nakikinabang dito sa ating earthquake drill? So yung to be specific po, we have 950 students and 40 personnels. Ayun. So lahat sila. Ano po sir yung nakikita ninyong challenge or nanonotice ninyo sa inyong observation? Handa na ba yung ating mga estudyante kung sakali man na talagang tumama yung the big one? So for the preparation po, we are having this drill to mitigate the possible casualties. So in preparedness po, we are most likely nasa 80% na po. Okay. Since we are still looking forward na makapag-provide ang school ng ating mga equipment para sa preparedness. Okay. Sir, lakad pa tayo. Gaano po ka-importante para sa inyong eskwelahan? Kasi ilang palapag to. Gaano ka-importante na meron po tayong ganitong klaseng earthquake drill sa loob ng napakaraming taon? For the school itself, po kasi, importante po na mabawasan po natin yung possible na sakuna or maiwasan po natin yung possible na maging problema sa mga estudyante. So, okay. Sir, kanina narinig ko, may una kayong alarma. Tumahimik Ano po yung dahilan para mag-prepare ng ating mga estudyante? Ilang bells po ba or yung ganong klaseng tunog meron para ma-alarma yung ating mga estudyante? We have 2 alarms po for the earthquake drill. Ano to? Yan. This alarm is the evacuation phase. Meaning the students will move out from the classroom themselves. Ayun. So eto, nakikita ko sa harapan ko, ayan yung mga ibang estudyante nag-evacuate. At eto rin,
tumutunog yung second bell na yon, sir? Hanggat ang shaking po ay naka-evacuate na po ang ating mga estudyante. Okay, Titigil po ang ating evacuation na. Okay, so ito kanya-kanyang evacuation na per classroom. Sir, tayo naman dito exit. Saan po tayo pupunta ngayon? And actually, Miss, ideally dito po tayo sa side na to pupunta. Saan po? Sa side po na ito. Sa side na yun, bababa po ba tayo? Opo, we're Saan going po yung pinakang assembly area natin kapag tumama yung lindol? Ito pong side na ito, itong side na po na ito ay pupunta sa Magsaysay Boulevard. Ito pong kabaan. Yung sa kabilang side naman po ay bababa dun po sa may Along Albinas. Ayun, so dito tayo sa exit na to dahil na andito yung hagdanan. Okay, sir. Ayan ha. Yung ating importansya ulit, i-remind natin para sa ating mga estudyante at mga magulang nanonood ngayon. Go ahead, sir. Importansya po. Ayan, for the importance po, since this is a preparedness, we have to remind our students to take it seriously since life and death po ang pinag-uusapan natin dito. Kasi kung gagawin po natin itong isang biro, if the disaster comes, kailangan po kasi nakakondition ng mga bata. Oo, totoo yan. Yung mind conditioning ng ating mga estudyante, importante. Kaya very good talaga ang Sacred Heart Catholic School dito sa Santa Mesa kasi nga importante ang mind conditioning na ginagawa nila ang earthquake drill more than 2 times in a year, no? Yes, miss. Thank you so much, Sir Daniel Berdida, ang ating property custodian and of course, teacher. Ano po tinuturo niyo ba, sir? I'm a math teacher po. Ay, math! From Naku! grade 10, 11, and Sir, 12. tutor mo ako. Alam mo yung pinakamahina ko subject ng estudyante ako, di ba? Kaya siguro tayo pinagtagpo ni Lord today. But anyway, so sige, yan muna ang pinakahuli dito. Hahabol kami sa earthquake drill. Andre Curie at Inday Farima, balik sa inyo sa studio. Halika na, sir. Baka mahuli tayo. Ayan, tama yan, Laila, dahan-dahan, hindi nagpapanik. Pero holding hands talaga, Laila, kailangan holding hands talaga. May ganun, Ebe. Oo. Pero yun nga, dapat importante yun, Yun. sa mga bagets, Mga sa mga bagets, estudyante. Tapos nagiging muscle memory. Correct. nila. Tama yung nabanggit mo, muscle memory. Kasi yung mga bata ngayon, nakikita mo yung nagva-viral, hindi na nagpapanik, alam na nila, duck overhold. So, approve kayo dyan, Laila. Maraming salamat, Laila. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.